Kasama ko sila Josephine De Vera, ang ating focal person ng PWD. And of course, ang presidente natin, si Evelyn Buloy. Lahat po ng mga presidente ng Federated Association po natin dito. So, andito kami, ito, Unan sa Balay. Yan, binabasa ho natin yung Unan sa Balay, kami lahat po. And nandito po kami dahil kami ay nagkaroon ng meeting kasama ang mga iba't ibang presidente ng barangay at pinag-usapan yung bibigyan po natin sila ng travel allowance starting 2025, 1,000 po per president at least. Kaya na paano makapag-umpisa and then sa susunod, alam niyo naman, madali na mag-adjust. Aside from that, ako'y natutuwa dahil marami po sila na meron po silang alam na livelihood na mga pagkain na pwede nilang ibenta. So, ang usapan namin dito, magsiset up po tayo ng tent for them to sell. So, magkakaroon tayo ng siguro yung celebration nila pagdating ng July 17 to 23. Yan, magsiset up tayo. And of course, hindi lang po yan. Gaya ng Agaw na Dagupan, gusto nila magkaroon ng search for the outstanding, empowered women with disability. So ito ay sasama na po natin sa programa natin and sa budget natin. And again, search for natatanging PWD Incentive Award. Ito, kasama ho mga kalalakihan na awardee po, hindi lang kababaihan dito. And then, yung mga Sustainable Livelihood Program para ho sa kanila, ay babudget natin at tayo ay hingi ng tulong sa national government. And educational assistance, number 1 po. Kasama po sila o ang kanilang anak sa scholarship program ng ating syudad. Actually, kasama ng solo parent, kasama ang anak ng 4Ps. Ang dami na po ang kasama sa program natin na scholarship. Ngayon, although nabibigyan na rin po ng prioridad ang ating PWD na pamilya, pero ito ay ini-emphasize natin to make sure na yung mga anak po nila ay automatically kasama po. Kailangan din ho ng training. Yan ang pinag-usapan natin dito. At least, twice a year siguro, magti-training kayo, titignan nyo ang mga best practices sa ibang syudad or ibang municipality para ma-adapt natin. Tapos yung sa atin naman na best practices, alam naman natin na magaling si Josie and ang ating mga presidente, pero improvement. I-improve natin yung available na program natin at mag-aaral tayo ng mga bago na best practices sa ibang cities and municipalities. Yan, nako. Ano pa ba? Livelihood, learners, yun na. Okay na po. So, yan ang pinag-usapan namin sa meeting today. Baka magtataka kayo, hindi ako pumunta ng Sanggunian. Despite na may mga banggaan na naman about the SOCA. Importante po ang mga PWD. Anyway, ang SOCA ko po ay na-deliver ko na sa public. And of course, transparency na sa Facebook. Ibig sabihin, buong Dagupan, buong Pangasinan, buong national ay napapanood po ang ating State of the City address. But anyway, pag gusto ng Sanggunian, I'm always willing to deliver it again to them. But manood na lang sila sa Facebook at andyan na po lahat. Wala akong pagsisinungalingan, yung sinasabi na may mga lies, hindi yung totoo yan. I can face them anytime. Totoo lahat ang aking sinasabi. At ang State of the City address is a report of the State of the City to the people of Dagupan. Napakahalaga po na malaman ng taong bayan ano ang nangyari sa syudad, ano ang proyekto ng syudad, program ng syudad, nagawa ng syudad, at ang mga gagawin pa na proyekto at programa, at ano pa yung mga nakabinbin ng ilang taon na, 2 taon na hindi pa na-approve. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you.